Sa bawat silid-aralan, may mga batang nagsisikap matuto. Sa bawat sulok ng paaralan, may mga pangarap na hinuhubog. At sa likod ng kanilang bawat hakbang, may isang tahimik na nag-aalaga sa kanilang tahanan sa eskwela. Siya, si Ate Helen. 5 taon ng utility personnel sa paaralang ito. Tahimik, masipag, at may malasakit sa bawat estudyanteng kanyang nasasalubong. Para sa iba, simpleng trabaho lang ito. Pero para kay Ate Helen, ito ang kanyang pangalawang tahanan. Dito siya natutong bumangon sa kabila ng maraming pagsubok. Araw-araw, maaga siyang gumigising. Inaasikaso ang kanyang asawa bago tumungo sa paaralan. Isang araw na naman ang pag-aalaga, hindi lang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga batang tila itinuri na niyang mga anak. Masaya po ba kayo kapag po nagtatrabaho sa eskwelahan? Masaya po ako kahit medyo pagod kasi ang mga estudyante doon magagalang, mababait. Pag binabati kami, nakakagaan po sila ng loob. Minsan medyo sila pero tinuturuan namin ng paggalang sa mga guro, di ba? Tinuturuan natin yan kasi siyempre kaya nga nag-aral sila para matuto sila, di ba? Pero magagalang yung mga bata natin dyan yung lalo sa mga guro. Hindi man kalakihan ng kita, sapat na ito para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. At sa kabila ng pagod, natutunan niyang mabuti at magpatuloy. Pero sa likod ng kanyang matibay na pananalig sa buhay, may isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang pagkawala ng kanyang anak. Taong 2000, isinilang niya ang kanyang anak. Isang sanggol na hindi niya lubos maisip kung paano bubuhayin. Takot, pangamba at pagdududa ang bumalot sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Sa loob ng 18 taon, inalagaan at pinahal niya ang kanyang anak na may cerebral palsy. Isang kondisyong unti-unting humadlang sa kanyang paglaki, sa kanyang pagkilos at sa kanyang paghinga. Cerebral palsy. Cerebral palsy, or CP, is a neurological condition caused by damage to the child's brain during childbirth. When the baby can't get oxygen for long enough time, brain cells begin to die. This affects a child's movements, muscle tone, and motor skills, as well as their cognitive abilities, all caused by the lack of oxygen during childbirth. Cutting off a child's access to breathe causes brain cells to die, which leads to varying degrees of motor impairment, including difficulty walking, poor coordination, and muscle stiffness. Children with cerebral palsy may experience cognitive or developmental challenges, and the severity of CP can range from mild to severe. Since cerebral palsy develops... According to the DOH, there were 1 to 2% of the Filipinos who have a cerebral palsy, which equals to 1 million. In cerebral palsy, there is no cure, but it was treatable. The goal of the treatment is to reach their full potential, to live as normal as possible, and to be independent. Sa 2018, tapos ayun nga, nalulungkot ako dahil sa, hindi ko man sana naalagaan ng matagal kasi kinuha nga siya, di ba? Kanyang kalagayan. Yung ang binuntis ko siya, medyo na-depress ako, nalulungkot ako dahil sa ganyan yung kalagayan ko. Tapos, yung pinanganak ko siya, ayun, nagkaroon siya ng sakit na cerebral palsy. Yung nalaman ko nga gano'n siya, lalo akong na-depress nga. Kasi hindi ko naman kasi alam na
Hindi ko alam na ganyan yung kalagayan niya kasi nakuha ko ngayon sa pagbubuntis ko, di ba? Yun. Kasi yun nga, nag-asawa ko nga, hindi na mga alam ng mga magulang ko. Mga nag-aasawa ko. Medyo nagagalit sila. Nga ganun nga. Nga nalaman nila nga nag-asawa ko. Ayun, binuntis ko siya, nare-depress ako. Yun nga, hanggang nga pinanganak siya, nalaman ko nga meron nga cerebral. Kaya nga pumasok ako sa trabaho para din, yung bang nalilibang ako. Kasi pag nandito ko sa bahay, naalala ko siya lagi. Kaya nililibang ko yung sarili ko sa trabaho. Pero kahit nga medyo may kabigatan yung trabaho, kinakaya ko. Kasi, nalulungkot kasi ako. Nandito ko sa bahay, naalala ko yung anak ko. Okay lang ba? Naano ko eh. Taong 2018, pumanaw ang kanyang anak. Hindi madaling magpaalam, pero tinanggap niya ito ng buong puso. At sa kabila ng sakit, hindi siya nagpatalo. Patuloy siyang bumangon, patuloy siyang naglilingkod. Hindi siya huminto sa pag-aalaga. Sa bawat batang bumabati sa kanya, sa bawat ngiting nakikita niya sa paaralan, doon niya natatagpuan ang lakas. Marami siyang pinagdaanan, pero hindi siya sumuko. Maraming pagsubok, pero patuloy siyang lumalaban. Si Ate Helen ay isang paalala na gaano man kabigat ang pinapasan, gaano man kahirap ang buhay, tuloy lang.